Ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi ang doktor na ang maghahanap ng sakit. Saan ba ang may sakit dito? So, ganun po. Galing. 'Di ba? So, ang problema ngayon, actually, yung PhilHealth funds, kung naalala din mo natin, ang laki, 89.9 billion na ang gustong i-transfer sa National Treasury. 'Di ba? Para gamitin naman sa ibang projects. Pero PhilHealth yan eh. Yes. Diba? May pinaglaanan yan. Dapat yun na lang ang ginamit para sa ito, basic. Para sa mobile clinics na to. Diba? Para sa pagtulong para sa ating Class DE, lalo na mga pamilya. Dapat doon pumupunta yung PhilHealth funds. Ito ba ang ibang programa? Ayan. So since nasa medical na tayo, no, medical services na tayo, kanina sa meals yun eh. Again, na-address na natin yung food. Importante yun. So, minsan na education, livelihood, andun din. So dito naman tayo sa medical kasi yun nga, minsan nga nauubos na lang yung pera dahil lalo na pag may emergency or dahil wala nga pambayad, namamatay na lang doon sa government, public na hospital. So dahil yun, laging list priority na. So ito po ang isa sa pinakamahalagang at saka practical na isusulong talaga ni Pastor, yung mobile clinics. So tinatawag ni Pastor dito Mobile Health Services Program. So dito po sa Mobile Health Services Program, dahil nga walang specific law na governing mobile health services, kaya ang gusto ni Pastor, magka-create siya ng framework that allows mobile clinics to operate legally under existing health regulations while ensuring they meet safety standards. So dito po, meron na tayong, dahil sa imagine na, meron kang mobile clinic. Every 3 months, yung mobile clinic na yan, iikot yan sa community. Bawat LGUs, regionalized, or even localized, may kanya-kanyang mobile health clinics. Diyan sa mobile clinic na yan, meron na po yung pang X-ray, pang CBC. Meron na din mga complete blood count mo, maka-identify yung blood chem mo, yung urinalysis mo, yung stool exam. Andyan yung MRI, andyan yung CT scan. So iikot yan, di ba? Iikot yan sa community na yan. Bakit importante yan? Sa medical po, always yan, prevention is better than cure. Kasi pag lumala na yung sakit, ang hirap na i-cure yan at saka lower na yung prognosis na tinatawag or chances na magiging okay siya uli. Pero pag earlier yung detection ng problema na sakit, mas madali siyang i-treat ng doktor. So yun po ang nakikita ni Pastor, para sa prevention tayo, doon tayo tututok. Kasi mas lesser yung magiging expenditure kung doon tayo sa preventive, galing sa vaccination, sa pagbigay ng mga vitamins, pagbigay ng maintenance. Kesa na ICU yan siya, ilang araw, di ba? Milyon-milyon yan ang gagastusin. Pag kailangan mag-undergo ng surgery, milyon-milyon yan. Pero kung dito tayo mag-i-invest sa preventive measures para hindi magkasakit, lalo na yung Class DE, so eto po, may mobile, mag-i-invest na tayo sa mobile clinics, kompleto na yan. Aside sa sabay-sabay yan may mobile clinic yan. Ang next is may mobile pharmacy. Doon, kumpleto na yung gamot. So doon sa mobile pharmacy, aside sa subsidized na yung mga medicines, ang government na magkikipag-partner yon sa mga pharmaceutical companies, no? Para talaga yung makumpleto, yung mga basic na mga gamot, maintenance, yung common na talagang binibigay, tinitake ng mga may sakit. So, kumpleto na siya doon. So, subsidized by the government din yan. So, aside dyan, meron din tayong mobile, yung clinic naman kung saan yung doctors, kumpleto na din yung mga gamit niya, yung may nurse, at saka medtech po, ganun po ang pag-iisip ni Pastor. So, yung 3 mobile vehicles na yan, mobile clinics na yan, iikot yan every 3 months, ha? So, every day, iba-ibang barangay. So, after 3 months, kung mas maraming barangay, siguro medyo extended. Pero kung hanggang sa matapos, balik na naman siya, ikutin niya naman. So, ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi ang doktor na ang maghahanap ng sakit. Saan ba ang may sakit dito?
So, ganun po. Galing. 'Di ba? So, ang problema ngayon, actually, yung PhilHealth funds, kung naalala din mo natin, ang laki, 89.9 billion na ang gustong i-transfer sa National Treasury. 'Di ba? Para gamitin naman sa ibang projects. Pero PhilHealth yan eh. Yes. 'Di ba? May pinaglaanan yan. Dapat yun na lang ang ginamit para sa basic. Para sa mobile clinics na to. 'Di ba? Para sa pagtulong para sa ating Class DE, lalo na mga pamilya. Dapat doon pumupunta yung PhilHealth funds. At ito pa napag-alaman din ni Pastor. Kasi nga nasa hospital siya, kausap niya yung mga doctors, kausap niya mga nurses, nag-i-interview pa rin si Pastor, di ba? Pastor na mismo nag-i-interview doon. Oo, nagtatrabaho na siya. Yun yung totoong in aid of legislation. Di ba? Nasa ground. Oo, nasa ground ka. Hindi yung in aid of legislation, pero nagpo-persecute ka. Hindi ganon. So yun mismo, tinatanong na ni Pastor, ano bang problema? Ano ba yung reality sa ground? So yun, in-explain nila dati, yung sa PhilHealth, for example, may certain procedure na nagaganapin. So, di ba dapat may share talaga yung doctors? Di ba? So, ang nangyari yun, wala na silang natatanggap. Kaya wala ng mga PhilHealth, wala ng mga free medicine, free services, kahit yung nga sa, yung kay Senator Bongo, di ba? Malasakit. Malasakit. Wala na ding funds na hindi na na-reimburse. So yun nga, pero yung PhilHealth, bakit tina-transfer sa National Treasury na ito, kulang na kulang po. Punta kayo sa ground. Philippine Heart Center yun, government din yun, di ba? Government hospital. So kaya po, nananawagan din yung, sabi pa ng isang doktor, let's vote, Pastor. We need him in Senate. Sabi pa niya, kasi kailangan na talaga, wala nang pag-asa. Kailangan nang babalik uli, zero corruption. We need him. Yung mismong andun na, yung mga doctors, kasi nakita din nila paano lumago ang kingdom from walang-wala. Walang-wala. From nothing talaga. From nothing talaga. Producing something out of nothing. Yun po ang nangyari. So kaya, mas mapalagay sila kung si Pastor ang isa sa magiging opisyal ng bansa kasi talaga mababalik yung kanilang rights. Mababalik din yung para sa kanila, di ba? Ito yung nagiging nangyari talaga. Alam natin yung work Pastor. ethics si Pastor na pag, di ba, pag tinrabaho niya yan, talagang may resulta. Magkakaroon ng resulta. Totoo yan. Kasi yung mga kababayan natin, some of them, they are listening sa ating programa, no? Maraming nagme-message na they are appreciating yung mga plans ni Pastor. Try ninyo. Kayo na may mga doubt. Yung mga doubts sa puso ninyo, sa isip ninyo. Why Pastor is being accused with all this allegation? And why is it may magandang plano si Pastor sa ating bayan and then he is being persecuted right now? Why ang may ganitong klaseng karakter at magandang pamamalakad ay tinatapunan ng ganitong klaseng mga allegation. Now you are questioning. Now they are curious. Subukan ninyo. Vote for Pastor. Oo nga eh. Tsaka unbothered si Pastor. And Correct. hearing the Yes. stories na nasa gaw. Lang pa sa inyo, ito mga nangangailangan to, itong gobyerno, hindi ko inaaway yung gobyerno natin, pero Hindi. yun, galing yun. Why unbothered? Why unbothered in? Look at Pastor. Look at what he's doing right now. Yes. Ang dami niyang nakita mga batas na dapat baguhin. Oo. Nakita ni Pastor ano pa yung mga kulang. Nakita ni Pastor ano yung mga hindi nag-move ng mga batas. Oo. And why is it walang nakakita sa mga nasa gobyerno for all this time? Oo nga. Kaya ganun ang paalala nga ni Pastor, di ba? Nabanggit ko din yan kahapon na sa mga legislators, yung mga lawmakers, kaya tayo binoto ng mamamayang Pilipino para talaga gumawa ng batas to promulgate laws for peace, prosperity, stability of the lives of every Filipino people. Do not use your position in Congress, do not weaponize it to go against your enemies. Yun ang paalala ni Pastor. So kasi kung hindi mo na-achieve yung peace, prosperity, stability, lalo na ikaw, isang congressman ka, dapat ikaw yung representative, nag-iisip para sa yung distrito. Correct. Pag hindi mo nabigyan ng peaceful, prosperous, at saka stable lives, yung distrito mo, failure ka. Yun ang sinasabi. You're a failure government. Dapat palitan ka. Yun ang sabi ni Pastor. Tama. 'Di ba? So dapat balik ka.
hindi ka binoto para in aid of legislation, pero in the guise of aid of legislation, pero nagpo-persecute. Ang pino-persecute pa, yun pang, Totoong sabi ng mga pastor, ano. nagsisilbi. Sabi nga, for example, kay PRRD, he laid down his life para to end the war to start war on drugs and to end the problem with drugs and criminality sa bansa. Pero bakit hindi nila na-appreciate yon? So yun, nag-alay yan ng buhay. Correct. So yun ang gusto ni Pastor i-realign ang nasa Kongreso tungkol sa pag-iisip na ganyan. So yun no. Kung makita ninyo, very comprehensive talaga yung project ni Pastor, yung mga plataforma. At kulang yung oras natin para himay-himay. Oo nga eh. Totoo. Walang poverty. Totoo, poverty pa lang yon. So yun nga lang, kung naalala niyo about yung modernization of governance na Yes. isulong ni Pastor, minsan na zero corruption, clean government, yun na, number 1, about zero corruption yon. At saka andun din yung tinatawag na self-reliant government. Na-discuss din natin yan kahapon about sa dapat yung go local, one town, one product. Pupush yan ni Pastor hanggang sa maging self-reliant na tayo. Andyan din yung performance-based, dapat yung magiging salary-based din sa may mga incentives para sa ating mga government employees para maging satisfied din sila at lalong andyan yung tenure, security of tenure para sa kanila. And aside doon, pang-apat is yung human management. Kumbaga, doon din papasok yung nabanggit ko kanina na may training facility, 10,000 employees based sa kanilang skill. Doon iti-train, hindi lang sa skills, no? Andun din yung pagpo-produce ng mga leaders. And lastly, ipapasok din ni Pastor yung service-oriented. So, comprehensive talaga. Dito yung nabanggit natin kanina para sa mga programa ni Pastor para sa Class DE, yun yung service-oriented. Yes. Ano yung serbisyo na ibibigay mo? Hindi yung puro akin, anong makukuha ko? May budget ako, binigyan ako ng 100 billion para sa PhilHealth. Ano ang para sa akin dito? Hindi ganon. Correct. Paano ko mapapabuti ang serbisyo na ibabahagi ko sa mamamayang Pilipino? Yun dapat ang pag-iisip. Lalong-lalo na ikaw ang nakaupo dyan sa government. Diba? Napaka-komprehensibo. At alam mo, Attorney Kay, habang pinapakinggan kita at pinapaliwanag mo yung mga programa ni Pastor, parang darating yung mga taon na wala nating kababayan na mahirap. Correct. Or kahit man lang dun sa idea na hindi niya nararamdamang mahirap siya. Totoo. Kasi gusto natin makita na yung mga kababayan natin, hindi na nila nakikita sa sarili nila na mahirap sila. Correct. Diba? Which is, again, may resibo si Pastor. Yes. Ang Kingdom of Jesus Christ, majority talaga dyan, galing sa mahirap. Correct. Diba? Pero dahil naturuan ni Pastor, paano ang totoong mamuhay, from womb to tomb, may provision na yan, at saka tulong-tulong lahat, walang lazy, diba? Walang tamad dyan. Instead, lahat talaga nakatutok para sa tinatawag natin kingdom interest. Yes. So ngayon naman, kaya. Kasi sabi mo, Pilipino, mahirap lang din yan. Hindi. May Exhibit A si Pastor, nagawa niya. Hindi imposible. So very doable siya. So At yun kapag na-reach natin yon, magiging tunay na tayong first world country. Oo. Gusto ko yung first world country, kasi may mga first world country na may mga homeless. Oo. Gusto ko yung sa bansa natin na first world tayo, pero lang homeless. Oo. Lahat may capability. Hindi man pare-pareho ganun kalaki, no? But you can live a decent life. Oo. Diba? Oo nga, no? So, yun siguro ang parting talaga. Kasi yun, yung... Marami pa kasi, Attorney. Pero medyo... Ito lang kasi, yun nga, sabi mo maraming doubtful, di ba? Kaya ba yan? Doable ba yan? Kasi Attorney Kay, lagyan ng context. Kasi sa matagal na panahon, sinasabi na marami na rin kasing nangangako. Correct. Diba? Hanggang pangako na lang yung Oo. nangyayari. So, merong ganong pag-iisip at sana hindi pa rin, kumbaga mabago ito sa mga Pilipino na yung tanggapin na lang namin itong pera to. Kasi kahit naman sino doon maupo dyan sa gobyerno, ganun din daw. So, siguro as our last part siguro, Attorney Kay, itong kabuuan na plano ni Pastor, and yung sinasabi nating Exhibit A, ano ba yung driving force ni Pastor? Kasi malaking hamon ito, Attorney Kay. Tanggapin natin na lalo na yung paglapitin mo ang gap, yung distansya sa mayaman at mahirap,
na sabi nga ang pagbabago, hanggat hindi ito nilalawakan ng bawat isa, hindi siya mangyayari. So ano ba yung driving force si Pastor? Ano yung parang puso nyo ngayon na sa lahat ng planong ito, talaga magiging united yung mga Pilipino? Siguro yung driving force na makikita mo kay Pastor, no? Alam mo yung, alam niya na may mission talaga siya sa buhay. Yung, ito pa, kasi sa kingdom po, aware na lahat ng mga kingdom citizens, noong 1973, nakarinig siya ng boses na gamiton ta ka. Yes. Nung time na yon, habang pinapalago po ni Pastor yung kingdom, yung buhay ng mga kingdom citizens, ang isip niya is gamiton or gagamitin siya para sa kingdom. Para ito, maging first world yung kingdom. Pero sabi na-realize ni Pastor, yung gamiton ta ka na narinig niya na audible voice, yung sinasabing, yun nga, yung from the divine, hindi lang pala yun sa kingdom. National skill pala yun. Gamiton ka, gagamitin ka para sa mga hirap, para ipataas muli ang kanilang pamumuhay, magkaroon sila ng hope, magkakaroon sila ng peaceful, ng prosperous, at saka stable life. So, ang laki pala. So, yun uli yung parang na-awaken si Pastor. Kasi kung sa kingdom lang, kung hindi nangyari itong lahat kay Pastor, very comfortable ang life ni Pastor. Sabi nga, naging comfort zone niya na yung kingdom. Pero nung kinuha siya ng Ama doon, nilagay siya kung saan siya ngayon, doon niya na-realize na, oh nga, no, kailangan ako ng bansa, lalo na ngayon. Kasi meron siyang talent, may skill siya, meron siyang charisma, meron siyang kumbaga, political, may will siya. Yes. Kung sasabihin niya, gagawin niya. Sabi nga niya, pag yung super highway na yan, pag magsisimula na yan, andun ako everyday. Katulad ng sa lahat ng proyekto ng Kingdom. So, yun ang nakikita ni Pastor, no? Ayan, nakikita natin yan po. Yung super highway. I-connect para talaga bigyan ang bawat Pilipino ng isang magandang buhay, isang first world country, at tatawagin tayong first-class citizens. So yan po, through yung super highway na yan, kasi kung wala yan, may blockade, parang sa katawan. Yan yung maugat sa katawan natin eh. Kung may blockade dyan or kung may part dyan na may bypass, kasi nga walang daanan, walang mga transportation, so ano mangyayari? Impeded po yung economic growth sa isang local community. So dahil dyan po, yun ang kumbaga naiisip talaga ni Pastor, no? Para po talaga, ano yung mabuti. Kaya na-realize niya, ganun pala yung gamiton ta ka, gagamitin kita. Hindi lang para sa loob ng kingdom, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Kasi galing siya dyan. Alam niya yung feeling na kung walang tutulong sa'yo, walang hihila sa'yo, hindi mo kaya. Pero andyan po si Pastor, willing po siya magpagamit para po talaga lahat ng mamayang Pilipino magkakaroon din ng buhay kung anong meron siya at saka ng mga kingdom citizens na disente. Disenteng pamumuhay at from womb to tomb provided po yan. Na makatulog ka, na hindi ka na problema, anong kakainin ko bukas, meron pang bambayad para sa pag-aaral ng aking mga anak, walang ganun. Free na po yan lahat. Again, may Exhibit A na si Pastor, so wala na talagang imposible. So ito lang din ang sabi ni Pastor, yung mga scriptures na dapat daw maalala natin, lalo na sa mga leaders no, ng bansa. Sabi niya yung Proverbs 24 verse 3. In English po, sabi nga, di ba ang tanong, mahirap yan, pero hindi, ito ang sagot. By wisdom po, a house is built. And through understanding, it is established. And through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Yan na, wisdom, understanding, and knowledge. Verse 5 po, the wise prevail through great power, and those who have knowledge master their strength. Sa Tagalog po, para maintindihan po, sa Proverbs 24, sabi sa verse 3, sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay. At ito'y naitatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. So, may wisdom ka, may knowledge ka, may understanding ka. Kaya nga po, kahit andun po si Pastor sa kanyang cell ngayon, kung saan siya ngayon,
nagbabasa siya, nag-aaral siya. Grabe. Ganun pa rin. So, hindi porket luklok ka na bilang leader, okay ka na, sitting pretty ka na, o sige, okay na yan. Hindi. Ikaw talaga ang unang-una mag-aaral, kukunin mo yung knowledge, dapat maintindihan mo kung anong kalagayan ng lahat ng mamayang Pilipino, ano yung paghihirap nila, dapat maka-empathize ka, at saka dyan papasok yung wisdom. With the knowledge, with the understanding, pag kumpleto na yan, andyan na po yung wisdom. With wisdom, kaya mo nang i-establish yung bahay. Kaya mo na, kumbaga, ipatayo kung ano man yung mga programa, proyekto na naisip mo. Kasi nga, sabi ni Pastor, if you have that wisdom, the knowledge, understanding, the universe will conspire to help you and to use you. So, Wow. yun po ang mga paalala ni Pastor para sa lahat ng mga leaders, government In officials. short, hindi imposible. Yes, hindi So what posible. Pastor is planning to make, plano ni Pastor na gawing first world country ang Pilipinas, hindi po yan suntok sa buwan, mga kababayan. Totoo. Yes. At gusto natin, kayong mga Pilipino, maniwala. Correct. Dahil kaya po yung gawin ni Pastor. Yes, totoo. Thank you very much, Attorney Kay. And with that, I know, laging sinasabi ng mga kabayan, kumusta na si Pastor? Di ba? Yes. And for your last message, kindly give us an update naman kung kumusta naman si Pastor. Oh, si Pastor po, always high-spirited, always positive, very siya, kumbaga, alam niya lahat na ito nangyayari sa kanya, kalooban ng Ama. Kahit saan man, ang bilis talaga. Kaya kung yung mga nag-aalala na yung mga ibang kingdom citizens, kumusta na ba si Pastor? Hindi. O kasi love na love naman siyempre si Oo, Pastor. pero kung makikita niyo po si Pastor, kumbaga busy siya. Napaka-busy. Pag upo niya pa lang, okay, newspaper, basa na siya ng current events. Ganon si Pastor. Pag alam niya na, libro na naman, yung mga libro ng mga governance. Wow. Hindi lang sa Philippines, sa Asia din, sa world governance. Pinapag-aralan niya ano yung mga best practices. So, ganun po si Pastor. So, kumbaga, okay Pastor na is okay. equipping himself. Yes, And he's really preparing himself for May and for June, di ba? If elected na siya. So, and Once yun po again, si Pastor. isipin ng mga kababayan natin, this is the kind of person. This is the kind of person who has this kind of character and attitude na questionable ang mga allegation. Now, yung doubts ninyo ay ibang doubt naman ang mapasok ngayon, questioning those false allegations and accusations against our beloved pastor. Totoo. Get to know Pastor. Correct. Look at his accomplishments. Tingnan ninyo ano na ang nagawa ni Pastor. Kasi At you will bakit know. mas maraming nagmamahal sa kanya kesa sa nag-aaksa sa Kasi kanya. you will know the tree by its fruits. Exactly. Ang daming mga accusations. Pero kung tingnan mo ang Exhibit A, kasi the good tree will not produce bad fruit. And the bad tree will never produce good fruit. Kaya just look, again, tama yon. Look at his accomplishment. Look at all his projects. Yung mga natulungan ni Pastor, you will know the tree by its fruits. Look at all his products, all the kingdom citizen. Get to know yung mga kingdom citizen, kung sino sila sa lugar ninyo, and find out anong meron kay Pastor. Correct. Thank you very much, Attorney Kay.